Uy ha, Japan pa more. Ang dami kong mga IG and FB friends na nagsasummer in Japan. Ako naiinggit. Kaya naman for today's episode, let's do Easy Japanese. Simulan natin with the dessert. This is Japanese matcha pudding or simply matcha pudding. Very easy to make, very delicious. So first, I have here 2 tablespoons of gelatin powder. I'm going to bloom this by adding it in 1/4 cup of water. Bakit kailangan i-bloom? Mas maganda po ang pagbuo niya, yung kanyang coagulation kapag ka binloom mo. Kapag ka nag-bloom yan, magse-set. Ayan, nagsisimula na siya, oh. We leave it for 3 to 5 minutes. Ilalagay ko na sa kaserola, just fresh milk. I have here heavy cream. You can also use all-purpose cream. Kung ayaw mo ng matcha, you just want yung parang plain or vanilla, wag mong lagyan ng matcha. So normally, yung pudding nila talagang may itlog, but this one is the easier version. No bake, no steam version, but you need to cook it, the mixture. This is condensed milk. Walang vanilla itong recipe, pero gusto ko siyang lagyan. Let's get vanilla paste. This is just white sugar. And I'm also going to put 2 tablespoons of good matcha. So this matcha powder, I buy it in Japan. Sa grocery store, nakakabili. Just need 2 tablespoons. 1, 2. Okay? And let's put also vanilla. Around a tablespoon of vanilla paste. Ayan na yun, nag-bloom na. O, diba? Buo na. Pagka nabuo ng ganyan, iwan mo lang, eto munang mixture na to, you want to dissolve the matcha powder sa iyong liquid ingredients. And then, ilagay mo na tong gelatin. Over medium flame. So, isi-simmer lang natin ito ha. Simmer lang, hindi mo kailangang pakuluan. Don't worry, yung matcha po, pagka nainitan po yan, malulusaw din. Kapag po umuusok na siya, medyo alalay ka na ha. Wala pa namang usok masyado. Kasi minsan ang gelatin, kapag ka pinakulo mo, imbis po na mabuo siya, ayaw niyang mabuo, mabilis magtampo ano. Etong green tea powder ko, I'm sure may magtatanong, how do I make sure that I'm getting good quality matcha or green tea powder? First, ang matcha po is the Japanese term for green tea powder. Ang maganda po talagang matcha is what you call uji matcha. Mababasa mo yon. Eto, kasi hindi ko po maintindihan, hindi naman po ako nakakaintindi ng Hapon. Pagka sinabing uji matcha, nanggagaling siya from Uji region, doon sa may Kyoto daw po yon. Medyo mahal. But me, ito yung ginagawa ko. Bumibili ko ng mga small packaging na ganito, and then pagdating po sa hotel, tinitikman ko, mura lang po ito, baka 200 pesos or less pag sa Japan mo binili. Tinitikman ko po sa hotel. Kapag ka masarap, bumibili ko ng marami. Ayan, umuusok na. Ang dami ko na naman sinabi. Kasi na-foresee ko po yung mga katanungan nyo. So, pag umuusok na siyang ganyan, ayan o, ay, umuusok na. Papatayin ko na yung apoy. Sasalain natin. Yan, salain mo lang. Diba? Kasi may mga buo-buo minsan. Hindi po talaga naiiwasan yung mga buo-buong yan. And then, you have 2 options. Pwede mong idiretso yan sa mga nice containers such as this. Huwag ka na po magpatumpik-tumpik pa ha, kasi magseset po. Ito may gulaman. Or if you want to unmold it,
sa ganitong container mo ilagay. Yan. Mamaya natin i-unmold. Kaya po inuuna natin yan kasi kailangan nating palamigin sa ref. O pwede din namang sa ganito lang. Diba? Huwag ka mag-alala dyan sa mga konting mapapansin mong may konting buo-buong matcha. Okay lang po yan. Okay. I'm going to refrigerate this. Pwede mo nang idiretso sa ref yan kung nagmamadali ka. Kung hindi ka naman nagmamadali, palamigin mo lang saglit dito sa labas bago mo i-ref. Mga 1 oras po sa ref, magse-set na po iyan. Umuusok pa, baka masira ang ibang laman ng ref ko. So, ilalagay ko po muna dito sa isang tabi. Okay? Lagay po muna natin dyan ng mga 15 minutes before I put it into the fridge. So, for our main course, actually, 2 ang main course natin. Yung una, we're going to make a katsu. May recipe na ako ng katsu before, pero this one, pag po nasimulan nyo na ganito yung ginagamit ninyo for your katsu, baka hindi ka na bumalik doon sa nabibiling breadcrumbs. Pero tayo naman bumabalik pa din tayo, no? Kasi minsan, medyo matrabaho po ito. But trust me, napakasarap. Okay? So, in some of the katsu restaurants in Japan, ganito po ang kanilang pamamaraan. Gumagamit sila ng fresh breadcrumbs or fresh panko, Japanese breadcrumbs. So, magtatanggal ka lang nitong medyo tostadong gilid. Pero actually ako minsan, sinasama ko na din po yan. Katulad nito, medyo mistisa, ilagay muna dyan. Okay? And then into the food processor. Na-discover ko to nung sa isang katsu restaurant in Sapporo. It's an open kitchen. Sinilip ko, ay naku day, nakaganyan lang ako sa labas. Nanood lang po ako. Pero hindi food processor ang ginagamit nila. Meron silang gilingan. So, if food processor mo yan, just until magayat. Di ba ang pangko, Japanese breadcrumbs, hindi po siya pinong-pino. Ayan o, parang feather. Di ba? May konti pong buo-buo. So, ilagay mo dyan sa lalagyan mo. And ang maganda dyan, pag may natira ka niyan o matutuyo ng konti, gamitin mo. So, pwede tayong gumamit ng kahit na anong klaseng meat. Can use tofu. You can even use cheese. Mamaya gumawa tayo ng mozzarella stick. But, today, ang gusto namin ay hipon. Napaka-generous lang po nung aming binilhan. Ang order po namin ay medium. Nagandahan masyado kay Ange. Ang binigay, jumbo. Pinsa ng lobster. O, diba? Sige, pwede na yan. Maganda din yan. So, first, di-divine mo muna yan. Divine. Divine. Pareho lang yun. Okay, tanggalan mo lang nung pinaka-vein sa likod. Yung ulo, tinabi ko po, no? May paggagamitan po tayo mamaya. And then, para po hindi siya yung gumigewang-gewang, what you're going to do is, hihiwa-hiwaan mo po yan dito. Parang nagtetempura ka. Okay? Di ba? Ayan, bukas na siya. Ngayon, the problem, makapal po ito, especially pagka ganitong klaseng hipon. So, di ba, ayan, dumiretso na siya. And then, what you'll do, ako po, medyo pinipisa ko lang using my, alam mo yon, parang yung kakapit ka ng mahigpit. Ayan o, para lang po siya ay humaba. Ganun lang. Pero dapat hindi mabigat ang kamay mo. Marami pong techniques nito, ha? Alam ko may magko-comment, that's not how we do it in Japan. But I'm not in Japan. I'm in Binyan today. Charot. So, next, magbe-bread na po tayo. Maghuhugas po ako ng kamay. So, I have here mozzarella. Kasi ito yung palagi kong ino-order
sa Kiwami. Gusto kong batiin yung mga taga Kiwami sa BGC and sa Alabang Town Center kasi ang babait po ng mga team members doon. And consistent yung food. Ang tip na sasabihin ko po, pag hindi mo siya gagamitin, i-freezer mo. Okay? I-freezer mo po siya. Kasi kahit lumagpas siya sa expiry date, pag gagamitin lang po sa bahay, ha? Kapag ka-frozen po siya, best before date, pagka frozen, okay pa po yun. Basta frozen, ha? Kasi pag nasa freezer, mas maiiwasan mo siyang hindi talaga siya aamagin as long as the freezer is clean. Okay? Now, ito, into the flour. I-shake mo, and then I have here eggs. Binit lang po natin yung eggs. And then into your fresh breadcrumbs. Ngayon, ito po, medyo binibigyan talaga ng pressure pagka binred mo. Hindi po kagaya yung pag dry breadcrumbs na ipapaikot mo. Ito, nakita mo, oh, talagang dinidiin ko po siya. For the shrimps, season it with some salt. Just a bit of salt into the flour. Shake it a bit into the egg mixture. Yung buntot, wag mo nang ilubog sa egg mixture. Hanggang dyan na lang sa laman. Shake, shake, shake. And then into your fresh breadcrumbs. Talagang, ayan o, i-cover mo talaga siya completely. Napakasarap. It's my favorite. Mahilig ako sa prito talaga. Okay, so we are ready to deep fry our ebikatsu and mozzarella sticks. So gawin na muna natin yung sauce habang pinapainit ko yung mantika. So I have here, this is a Japanese style mortar and pestle. So the bowl is called suribachi. Ito po yung suribachi, the grinding bowl. And then ito namang pandikdek, we call this surikogi. Okay? So, katulad nito, nag-toast kami ng sesame seeds kanina. 'Di ba pag kumakain ka sa mga katsu restaurants, yung magaganyan ka, nakaka-enjoy, no? But the purpose is actually to grind the sesame seeds, to release its essential oils para mas malasa, mas aromatic. Ayan, no, nakikita mo? Hindi naman po required ito, ha? Baka naman mamaya ay maloka ka sa kahahanap. And then for the katsu sauce, very simple. Ayan, while you're naggagat-gat ka ng... Teka nga, baka majinit na ang ating mantika. O, mainit na nga. Mozzarella sticks muna. Mabilis lang po yan. So, kailangan even yung init ng mantika and medyo flat yung surface. I have here tomato ketchup. Mix mo lang na ganyan. And Worcestershire sauce. If you want it darker in color, pwede mong lagyan ng Japanese soy sauce. Konti lang, but the Worcestershire sauce, okay na po yan. Balikan ko to with a splash of Japanese soy sauce. And then that's it. Start frying our prawn. So basically, pag nagpiprito ka ng tempura or katsu, this is actually a combination cooking method. Akala natin it's dry because prito, but actually, steam yan. Kaya mapapansin mo, kahit medyo ma-overcook mo ng konti yung tempura,
hindi basta-basta natutuyot yung nasa loob. No? Kasi it's trapped steam. Okay, just an update. Eto, gusto ko ng tikman tong katsu. Pero mapapansin nyo, nag-iinit ako ng bagong mantika kasi hindi po ako happy na nagkaroon siya ng yung parang batik-batik. And that is because niluto muna natin ng una yung mozzarella sticks. And since it's very normal na mag-ooze out yung keso, na-contaminate na yung mantika. So, what you can do is, kung gagawa ka ng mozzarella stick, gumawa ka ng bukod na kaserola na prituhan for that. Okay? Although okay naman siya, no? 80% happy ako. Although, syempre, hindi kamukha nung sa Japan, ano? Kasi, medyo diretso. 80% diretso yung hipon, di ba? So, successful lang aming ginawa. Doon lang ako sa kulay, hindi masyadong happy. Kasi may batik-batik. Pero ito kasi, ito na yung muntik ng humiwalay. Titikman ko siya with, i-dip natin dyan sa... Perfect. But, ang gusto kong sausawan niyang tartar sauce. So, let's prepare. Habang pinapainit ko yung mantika ay Japanese style tartar sauce. And guess what? Nung nanonood po ako ng YouTube, na-discover ko, Ange, for so long, pinapahirapan natin pala mga sarili natin. Ganito daw, Para nasisimot mo yung Japanese mayonnaise, gupitin mo daw po dyan kung madami kang gagamitin. Ay ko, Diyos ko, day. Nung napanood ko, sabi ko, oo nga naman, para igaganyan mo. And then, mas masisimot mo po talaga siya. Panood ko lang sa TikTok yan. Diba? Pag wala akong magawa, nanonood ako ng mga reels. Pero, ganyan lang. Educational, cooking, travels. Ito, tinesting ko lang po ito. Back to the original process. Just mayonnaise, Japanese mayonnaise. I have here hard-boiled eggs. And you can put mustard. I'm putting Dijon mustard para may konting kick. That's it. Into the food processor. Ilalagay ko na lahat to. Pero, hindi ko masyadong dudurugin. Okay. That's it. Look at that. Diba? Very rich. So, gagawa ako ng isang spicy version. To make the spicy version, kukuha lang po ako ng kalahati dito. And lalagyan ko lang po ng gochujang kimchi seasoning. Just a bit. Nabibili na po siyang ganyan na parang malabnaw-labnaw compared to the traditional gochujang. Ayun, may buo pang itlog. Okay, if you want this more spicy, lagyan mo pa ng togarashi. Chili flakes. Japanese chili flakes. And then that's it. So itutuloy ko yung pagpiprito nitong shrimps and then i-plate natin bago natin gawin yung ating last recipe na steak rice and i-unmold natin yung ating dessert. So I'm making a very quick sesame dressing kasi may cabbage. So yung tartar sauce, lagyan mo ng konting vinegar, konting honey, konting sesame oil. Ayan lang. Pwedeng wala ng itlog ha, mayonnaise na lang. Pwede ding mayonnaise lang, konting vinegar. Kaya lang may vinegar just for the added acidity. I'll put a splash of soy sauce.
So, ayan. 'Di ba? Ang dami, no? Kasi pag ako umorder niyan, normally 4 pieces, 'di ba? Tapos umorder pa ako ng 2 extra. And pwede mo din lagyan yan ng lemon dyan on the side para lang kung gusto mong mas matanggalan ng lansa yung hipon. Pero ito wala pong lansa yan kasi very fresh po yan. Pero di ba pagka seafood, talagang may lemon or anything citrus on the side. And syempre, you serve it with rice. Ayan, ganito ang pagsaserve niyan. Ayan siya. And then mainit na kanin. Miso soup. Ako po ay walang miso soup. And then ako umu-order po nito. Spicy na tartar sauce. Humihingi ako palagi niya. Okay, ayan. Ang ating first main dish. Madaling gawin. Easy lang naman talaga. Kaso lang, yung pagbe-bread lang talagang it requires konting pasensya. Ang sarap. At saka tingnan mo yung loob, dear. Yung loob po niya, alam mo yung hindi hollow, alam mo yung may hangin, di ba? May hangin yung hipon, tapos yung breadcrumbs, wala. Ayan o. Kasi talagang isisiksik mo. Yun talaga yung technique na gagawin mo. Teka, may lulutuin pa po tayong isa. Ang sarap nito. Ito pwede din sa tonkatsu sauce. Oh. Masarap nga yan pag hahalu-haluin mo eh. Okay, so our last recipe, gumawa tayo ng steak fried rice. This is very easy. Although, parang na-discover kong not so easy yung mga recipe ginagawa ko ngayon. Ha? Pero masarap naman to, worth it. So I have here tenderloin na kinat ko lang into mga 2 inches na, yan, 2-inch cube. Hindi talaga pantay-pantay yan, pero okay na po yan. And then, ano mo lang ng salt and pepper. And then I have here a hot pan, cast iron. And we're just going to sear this mga 2 to 3 minutes per side. But the pan has to be very hot. So Japanese cooking is all about layering of flavors, natural flavors. It's really the umami, yung mga ingredients na nilalagay nila sa kanilang mga dishes, all natural, all beautiful ingredients na nagpapasarap sa kanilang mga putahe. So ang ginagawa ko dito, this is prawn or shrimp butter. So, meron akong shrimp heads. Yan po yung instead of throwing the prawn heads nung ating ebikatsu, I set it aside and nilagyan ko ng butter, lots of butter. And you're going to simmer it, ayan, hanggang mag-reduce yung liquid and butter na lang po yung maiwan. So, mga 15 minutes na po yan nandito. And then, I'm going to use this for my fried rice later para extra flavorful ang ating fried rice. Hindi mo kailangan gawin yan, ha? Kasi I'm sure nasa isip mo, ba naman yung, ano bang definition niya? What's Chef Arvis' definition of easy? 'Di ba? Parang hindi naman po easy ang mga pinaggagawa sa episode ngayon. Actually, medyo na-realize ko din. Pero Day, kung kakain ka sa restaurant, ha, tapos yung mga ganyan, medyo mahal ang gagastusin mo. At least sa bahay, hindi ka masyadong mapapagasta. Eto, pwede ko na pong patayin yung apoy nito kasi nakita nyo, no, mantika na lang yung naiwan. Yung butter na lang. Okay? I turn off. Ito, we just sear this 2 to 3 minutes per side. Alright. So, ayan. 2 minutes per side. So, 4 na side po yan. So, inabot ng 8 minutes. Ilalagay ko yan sa chopping board na ganito. And then, I'm going to cover it with aluminum foil. Kaya po ako nakaupo. Nandito po ang aluminum foil. And then, gagawin na natin yung fried rice. So, hindi po talaga, nung sinabi kong madali, hindi po talaga, I lied a bit.
Kasi pabibilhin ko pa po kayo ng ganito, dolsot. Hindi naman po required. So, paiinitan ko na to dito. Hindi po required, ha? Ayan. Okay. So, simulan na natin yung fried rice. Etong fried rice na to, walang itlog. Ang ilalagay lang natin, etong mga nasa gilid-gilid ng tenderloin mo na gusto mo nang alisin, you just cut it into cubes. Small cubes. Itsa mo na dyan. By the way, you can also use rib eye. Kung anong karne ang meron ka dyan. Kung gusto mo talagang bongga, wagyu, Japanese beef ang gamitin mo. And then, lagyan na natin itong ating shrimp butter. Alam nyo po, nag-sear tayo dito ng beef and maraming black pepper. Ayan o, yan naiwan na black pepper. That will give that nice smoky flavor sa ating fried rice. Dapat kasi no, sinala ko dito, kaya nga pala nandito to, para sa laan. Okay. Ilalahat mo na yan. O, di ba? Yung ganyang kadaming ulo ng hipon, ganyan lang po ang magagawa niyang... Okay. Onions. Minced garlic. Bambi. Si Bambi po kasi nandito. Nag-aabang po ng pagkain. And then I'll get rice. Siyempre, Japanese rice. Okay? Lagay natin dyan. Okay. Ayan. More butter. Hindi pa pala sapat yung nilagay niyang butter kanina. Hindi pa po. Nagpalit lang po ako ng sandok. Kasi pag yung bakal sa bakal, nakakangilo. And then a little bit of Japanese soy sauce for added umami. Konting Japanese soy sauce and then ready na ito. Ituturo ko po sa inyo how to set this up. Kung gusto nyong spicy ito, pwede mong lagyan ng togarashi. Ayan. May pampalasa din yan. Now, etong ating steak, pinahinga po natin. So, hihiwaan ko siya. Tignan natin kung successful. Kasi gusto natin na yung loob niya mapula-pula pa. Oy, ayan. 'Di ba? Achieve. I'm going to make thin slices. Okay. Very juicy. And then here, ilalagay natin yung rice. Mainit po yan ha, so magsisizzle. And then, ipila mo lang yan dyan. Ay, mainit! My gosh! O, diba? Ganyan din ang mangyayari sa'yo. Pagka hinawakan mo yan. Oh my God. Okay. Di ba naman kasing easy ito? Diyos ko, hindi talaga easy itong ginawa ko ngayon. Pero, okay lang yan. Ang mga pinaghihirapan po na bagay ay worth it. Okay. Di ba pinabongga mong ganyan? Lagyan natin ng konting salt. Tapos, egg yolk dito sa gitna. Ooh! Spring onions. Tapos, may bell pepper po ako ditong chop. Para lang, alam mo yon, mabuhay. Ang kulay. A little bit of sesame oil. And para may konting effect, konting togarashi. So I have here hot water. I'm just going to dip the bottom of the bowl. Ayan o, gagalaw na yan. Ganon lang kabilis. Dinip mo lang. And then,
you just invert it. Ayan na. That's your pudding. Panna cotta, matcha panna cotta. Kung anong gusto mong itawag sa kanya. Lagyan mo ng pistachio sa gilid para may texture. You can also put cornflakes, kung anong type mong ilagay. And then just put a drizzle of condensed milk. Diba? Beautiful. Ganyan lang po ang mga Japanese desserts. Very straightforward. Kasi ang gusto nila ay talagang nangingibabaw yung natural na lasa ng mga ingredients na kanilang ginagamit. So, ito hindi ko pa natitikman. So, ininit ko siya ulit kasi medyo natagal-tagalan po sa pictorial. And then, tikman natin. So, okay lang na ganito, no, na medyo medium or medium rare yung iyong beef. Kasi pag hinalo mo naman po yan po ay maluluto din. Ayan. So, yung yolk, oh my goodness. Napakasarap. Ayan, ang gusto ko, yung sokarat, yung natututong, yung ilalim. Actually, ang dami po nito eh. So, kailangan dalawa yung yolk. Buti na lang, may isa pang nakaredy dito. So, yung yolk, parang concept ng carbonara, it will add more richness into your rice. Kahit na makikita mo, rich na yan ang mga nilagay nating ingredients. Tikman natin ang ating steak rice. Alam mo yung lasang hindi complicated. 'Di ba? Ang sarap-sarap. And yung texture niya, yung natutong yung kanin sa ilalim, and the temperature, yung mainit na mainit, ay nako. Ang sarap. Natikman ko na po to kanina, so hindi ko na siya titikman ulit. And this is our matcha pudding. Look how beautiful. Ay. Tignan mo, oh. Okay. Success, amoy matcha. Ay, nako. Gumawa ka na. Honestly, I lied when I said that it's easy. Hindi siya ganun kadali. But, ito walang halong kasinungalingan. Napakasarap. Sobrang sarap. So, gumawa ka na and I'm going to see you all soon.